Good morning mga kabahay and welcome back po dito sa aking YouTube channel. Andito po ako ngayon sa Newville Townhouse sa May Tansa, Cavite para ipakita sa inyo ang kanilang end unit. So yan po, nasa harapan natin. By the way, ako nga pala si Chad Ricaforte sa Real Estate Broker. So ito kanilang end unit ay merong minimum lot area na 78 square meter and a floor area of 73.8 square meters. So total improved area is 126.6 square meters. So yung total improved area, yung po ay kasama na po yung pinaka carport, tsaka po yung palibot po ng bahay po, no. Okay, so yung magagamit mo kumbaga po sa bahay. Okay, so 3 bedrooms, 2 toilet and bath, meron siyang balcony, carport for 2 and a pocket garden. Okay, so ayan siya. So ito papasukin pala natin, ito yung kanilang actual turnover na. So may mga video na rin po ako ng inner unit nila, pwede niyo pong panoorin or i-click yung link po sa taas, lalabas po na yan. Okay, so ito yung pinaka-provision for 2 carport niya. So para sa akin, kasyang-kasya naman po, no, yung dalawang sasakyan, magkatabi. Yung pocket garden, ito po siya. Yung gilid na ito. Kung 78 square meter po na lot area ng end unit ang mapipili ninyo, hindi po itong katulad na corner. Yung corner kasi medyo mas malaki ng konti ang lot area. Pero kung 78 square meter lang po, hanggang dito po sa poste na ito, diretso. So may space ka pa rin po dyan. So yan po yung minimum lot area ng end unit namin. So ikutan muna po natin yung property para po makita natin yung likuran. So dito sa likod, meron pa rin po kayong utility area or laundry area. So ganyan pa siya kalaki at sementado na rin po yung part na yan. Yung mga bintana po pala dito sa ground floor ay may mga grills na rin po tulad ng nakikita ninyo. Okay. So mga aluminum sliding window ang mga bintana. So maganda kasi bagay na bagay sa bahay at malalaki. Okay. So, pasok naman tayo ngayon sa kanyang main door. So, yung main door niya ay steel door at 90 cm ang lapad. So, maganda yung pagkaka-steel door niya. May mga design pa siya tulad nito. Maganda rin yung doorknob. May double lock ka pa dito. So, pagpasok po ninyo, ito po yung actual turnover ng ground floor. So medyo maluwag. Ito yung living area, kinatatayuan po natin. Yung dining area at yung kitchen area. So naka-tiles po ng 40 by 40 granite. So naka-tiles po ng 40 by 40 ceramic. Yun yung actual na turnover. At ito yung kisame niya, makinis na din. May mga biga na makikita. Okay, so yung kitchen area niya, ito yung countertop, natural granite. At yan po, yung sink, maganda din. May mga modular cabinet pa po sa ilalim ng countertop. So dito, pwede mong ilagay yung induction cooker. Yung refrigerator, hindi ko lang makita kung saan mo pwedeng ilagay. Pero siguro dito na lang sa part na to or dito. Medyo malayo nga lang sa kitchen, pero pwede siya dito sa part na to, sa ilalim ng hagdan. Okay. And yung pintuan po, ito naman yung pintuan papunta dun sa laundry area. Ito naman, yung toilet and bath po dito sa ground floor. So, PVC type ang kanyang pintuan. Actual turnover po ng toilet and lavatory. So, yung lavatory nila, simple lang pero maganda. May maliit ka pang cabinet dito para maitago yung mga tubo. And ito naman po yung toilet. Okay, shower area. So, dito yung tiles nila
sa may laboratory and toilet hanggang dito lang. Pero pagdating po dito sa may shower area, medyo tumaas. Okay, so ito yung actual turnover po ng shower head. Okay. So, pwede nyo i-adjust, pataas, pababa. May malaki kang bintana dito. So, maganda yung ventilation ng bintana. Tsaka mataas siya na. Okay, so ito naman. Akit naman tayo ngayon sa second floor. Para makita natin yung mga bedrooms. Sa hagdan pala nila, mga tubular ang ginamit. So, okay naman. Hindi naman visible yung pag-wiggle niya. Okay. And then, mga square bar, itong mga design sa may railings. So, yung steps, mga solid panel wood. Pag-akyat po ninyo, papansin nyo agad na naka-vinyl planks po siya. So, yun po yung actual turnover. And ito na yung 3 bedrooms niya. So, medyo mas malalaki yung bedroom nito compare mo dun sa inner unit nila. Okay. So, first bedroom. So, possible dito mo ilagay yung headboard mo. Tapos, pwede mong ilagay dito yung built-in cabinet mo sa part na to. Yung sa townhouse inner unit nila, ginawa pang study table ito at ito naman ay built-in cabinet. So, nandito po yung headboard talaga. So, next po, ito naman yung kanyang second bedroom. So, medyo maluwag ito at mas maganda kasi dalawa yung bintana. Okay, so dito kasyang-kasya kahit mga double size beds, part na to. Okay, so dito yung headboard ng kama. And dito naman sa likod ko, yung built-in cabinet. So next naman, yung toilet and bath sa second floor. So medyo maluwag ito compare mo dun sa toilet and bath sa ground floor. And ang maganda dito, may bintana po siya. Yung toilet and bath kasi nila sa inner unit ay wala pong bintana. Kahit exhaust po, wala. So ito ay medyo maganda. Okay. So same lang naman po yung materials na ginamit. Lavatory, toilet, tsaka yung shower head. Okay, and yung mga tiles po na parehas lang din. So kung papansin po ninyo, dalawa yung pintuan. Itong pintuan na to from master bedroom papunta po dito sa toilet and bath. So next po, ito naman yung kanyang master bedroom. So si master bedroom ang pinakamalawak. So dito, pwede kang maglagay ng, hindi ko lang masabi kung saan. Pwede ko dito. Pwede nyo ilagay yung headboard nyo dito. Okay. And dito naman sa part na to, ito yung space for built-in cabinet. Okay. So kahit queen size bed, maluwag pa din. Halos magkasing laki lang pala itong ground floor. Yung second floor pala ay halos magkasing laki lang nung sa inner townhouse nila. Inner unit townhouse. So dito talaga nakapwesto yung headboard ng queen size bed. So, ito naman yung kanyang balcony. Okay. So, kaya lumaki din ang floor area nito kasi po malaki yung balcony niya. So, mula dito, na-extend siya hanggang dito. So, ito yung nagpalaki sa floor area niya. Okay. Okay, so dito po, pwede ka maglagay ng maliit na coffee table or yan, magkape-kape ka sa umaga. Sa mga amenity pala, meron silang basketball court, clubhouse, playground, at swimming pool. So, napakaganda rin po ng location nitong aming Nubile Townhouse dahil along highway lang at very accessible going to Manila. Sa computation pala, ito po makikita nyo ngayon sa screen ninyo. Yan po yung computation for bank and pag-ibig financing.
So, nandiyan po yung total contract price, reservation fee, down payment, monthly amortization, at required gross monthly income. So, kung nagustuhan niyo po ang video nito, please paki-share, paki-like po, at mag-subscribe na rin po kayo dito sa aking YouTube channel para ma-notify kayo pag may mga bago akong videos. At kung interested na po kayo mag-reserve sa about property na in-offer ko, mag-reserve na kayo. Dahil ang property, patagal ng patagal, pamahal ng pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming salamat.